Alright mga kapatid, welcome back po. Salamat sa nakaka-appreciate. Thank you. God bless po sa lahat sa inaabot ng programang ito. Thank you po. Kung mabigat naman po yung subscription, okay lang po. Kahit yung like lang, buong puso na po ako nagpapasalamat. Thank you at God bless sa lahat. Naway, sabay-sabay tayong na ng mga biyaya sa ating mga ginagawa. Thank you. Meron lang po tayong ipapakitang The Great Leader sa Asia Pacific. Ito sa katauhan ni Lee Kuan Yew. Dekada na po ang nagdaan, meron siyang sinabi tungkol sa Pilipinas, kung anong klase ang Pilipinas o yung nakapaloob dito. Yung mga tao dito, meron siyang sinabi. Makipakikita ko po sa inyo. Yung kanyang sinabi ay para sa Pilipinas. Dati, ang Pilipinas ay ungos natin ang Singapore. Maging yung mga kalapit bansa natin, yung Thailand na yan, Vietnam na yan, di ba? Number 2 nga tayo, pangalawa tayo sa Japan, di ba? Tayo number 2 dati. Pero dahil sa ang ating mga leader ay corrupt, mga magnanakaw, mga nagdaang mga panahon, hindi na nakarecover o napag-iwanan na po ang ating bansa Pilipinas. Ito po, pakikita ko po sa inyo kung anong sinabi ni Great Leader Lee Kuan Yew sa Pilipinas. Panoorin nyo po. Tingnan nyo po, basahin nyo lang po. Sandali. Basahin nyo lang po. Ito pakikita ko po. Mga kapatid, nakita nyo kung anong sinabi ni Lee Kuan Yew. Ito po, babasahin ko po ng matuwid, dahan-dahan para makita nyo po. The Philippines is the country with the great people. Nakalagay doon but with soft, forgiving culture. It doesn't punish people for their mistake, especially those and power. Nakita niyo po, yung sinabi niya, dekada na po ito. Dahil yung Pilipinas po talaga, ungos natin yung Singapore. Ang Singapore, talagang sobrang hirap, halos nung hindi pa si Lee Kuan Yew ang leader dyan, nung panahon na yon talagang sobrang kahirapan. Pero dahil sa kanyang motibasyon, sa kanyang political will at sa mga disiplina, kasi nagmumula talaga sa disiplina yung tao, yung pag-unlad ng Pilipinas. Kung paano mo, at saka sinabi niya doon sa part na yon, yung kanyang mga unang yugto ng kanyang panunungkulan, naglabas siya ng pulisiya na kailangan yung mga mamumuno sa kanyang bansa ay yung may matitinong record, may mga degree holder. Doon sa pagsisimula kasi, di ba? Kasi ang hirap, sobrang hirap ng Singapore noon. Talon-talon natin yan Pero dahil nagawa niya yon, yung tinatawag na ganong disiplina sa Singaporean o mga leader ng Singapore. Zero tolerance po ang Singapore sa corruption. Yung panahon ni Lee Kuan Yew. Pero napansin niyo po yung sinabi niya, dekada na po yan. Sabi niya, di ba? Ayun lang ang kwan niya, sabi niya. Ang Pilipinas nga daw ay great, di ba? The great people. Kumbaga, mauhusay yung mga Pilipino natin, di ba? Mauhusay yung mga leader natin ng panahon ng kwan. Dangan nga lang, yung sinabi niya yan, wala pa. Kumbaga, panahon, kasi 1962, 60, 1960, ang ating kwan dyan, di ba? Yung senior, di ba? Marcos Senior. Dangan nga lang, di ba? Lumabas yung tinatawag ng mga korupsyon, kaya nga nag-people powers, di ba? Pero yun yung sinabi niya, dekada na po yan. Nangyayari po yan, nangyari talaga yung sinabi niya. Masasabi natin na talaga yung kanyang sinabi, the best talaga. At hanggang ngayon nangyayari, di ba? Yung mga, dati kasi, di ba, napansin nyo, people powers 1986, di ba? Ayun, maraming corruption, maraming, pero dumating yung Cory Aquino government, lumaganap din ang korupsyon, di ba? Dangan nga lang, di ba, nagkaroon ng mga paglilitis sa iba't ibang dako kung saan nandun yung mga pera ng mga Marcoses. Napatunayan naman po yan, di ba? Kaya nga po siya naging Guinness of Record, di ba? Di ba? Sa corruption. Hindi na may bubura po yan kasi Guinness of Record ang Marcoses sa ganung sitwasyon, kalagayan. Kaya nga siya tinawag na ganon. Pero, ang masakit doon mga kapatid, di ba? Itinakwil na
pinalaya sa Pilipinas. Pero ako isa rin sa mga, di ba? Kasi ang ating kultura po talaga yung mapagbigay o mapagpatawad sa ating mga lalong higit. Kasi ganun yung damdamin ng mga Pilipino, madaling magpatawad. Di ba? Kahit na inabuso ng almost 20 years sa kanilang panunungkulan, pero nagbigay pa rin tayo ng pagtitiwala at pagbibigay ng tinatawag na forgiveness sa kanila. Dahil hindi ako, isa sa mga naging dahilan ko yung gawain o yung nagawa ng isang tatay, hindi magagawa ng isang anak. Yun po yung naging tatakbo sa isip ko. Pero kasi unang-una, yun nga, parang unang-una, di ba, nabigyan na natin sila ng ganong kahabang panunungkulan pero binigyan natin pagkakataon. Yung ba nagtutugma doon sa sinabi ni Lee Kuan Yew regarding doon? Mahuhusay tayo pero yung mga nagkakasala at mga nagkakamali, nabibigyan pa rin ng pagkakataon makabalik sa posisyon. Ako isa rin sa mga nakuha ko doon tinamaan ako doon sa sinabi ni Lee Kuan Yew. Kasi unang-una, di ba, Marcos, naging bahagi tayo ng EDSA UNO. Pero binigyan natin pagkakataon yung isang Marcos ulit. Ibig sabihin, di ba, ganun daw tayo, yung tinatawag na, kumbaga, di ba, soft forgiving culture tayo. Doon tayo nakakuha kasi bilang Pilipino. Pero hindi pala tama yung ganun. Bakit, di ba? Kasi una-una, mapagbigay ang mga Pilipino. Pero hindi pala tama yung ganun. Diba? Kailangan yung pulisiya, yung disiplina naroon. Pag nagkamali, dapat i-prosecute. Diba? Kung pagkamali, huwag nang bigyan ng pagkakataon kasi nagkamali na nga doon sa part na yun. Pero ibig ba sabihin, pag hindi natin binigyan ng pagkakataon? Kasi track record niya na po yun di ba? Yung ginawa niya sa bansang yun. Pero ginawa kasi ni Lee Kuan Yew doon sa mga kasama niya, zero tolerance sa corruption. Tapos bukod doon, kailangan yung may mga natapos at may magagandang record, di ba? May mga natapos, may magagandang record at walang ano pa mang usapin sa kaso. Ang kanyang kailangan manungkulan sa Singapore nung panahon ni Lee Kuan Yew. Kaya naging maunlad ang Singapore. Ganun po. Pero yung sinabi niya, hanggang ngayon, tumpak na tumpak, tumama doon sa part na yun. Bakit? Kasi nga, kinuha na natin, pinalayas na isang Marcos pero nagkaroon pa rin tayo ng pagkakataon na bigyan ng pagkakataon isang Marcos ulit. Yun daw talaga yung tuong pagkakamali natin. Yung mapagbigay tayo, mapagpatawad tayo. Bagamat nakita na natin yung kalapas o yung kanilang kaabuso sa panunungkulan ng panahon ng senior sa loob ng 20 years, di ba? Nandun yung tinatawag ng mga human rights violation, corruption, at hindi may tatanggihan na talaga nasa Guinness of Record na talaga ang Marcoses isa sa mga matitindi sa corruption. Kaya may sinabi nga, di ba, si Castro, hindi daw kumakampi o hindi niya pinahintulutan na mapasok o kumakampi sa isang tao ang Marcos Jr. sa mga magnanakaw. Di ba? Di ba? May mga asunto sila na nagkaroon ng mga ng tinatawag na yung kanilang mga kaso ay napatunayan, di ba? Yung mga dinala nilang yaman sa Switzerland, lahat napatunayan na yan na talaga, kaya nga, ikaw ba naman ang maging Guinness Book of Record, di ba? Ganun po ang nangyari. Binagyan natin ng pagkakataon ng isang Marcos Jr. ulit para maituwid lang sana. Maituwid niya yung pagkakamali o isang pagkakamali ng kanyang ama o isang Marcos na senior doon sa part na yun. Kaya binigyan natin ng pagkakataon. Pero anong nangyari? Mas malala, di ba? Mas matindi. Bakit? Mula sa ugat hanggang sa dugo. Kaya ako, isasarilan ko sa mga naging. Dahil una-una, yun nga pang katuwiran ko po. Hindi, yung nagawa ng isang ama, tingin ko, hindi magagawa ng isang anak. Yung pala talaga nananalaytay sa kanilang mga dugo. Yung tinatawag na ganong kultura ng isang Pilipino talagang hanggang ngayon, di ba? Yung basta kalaban, di ba? Ganun naman yung ginawa ng tatay niya, di ba? Yung Marcos Sr. Kalaban, pinakulong. Vice President, di ba? Si Lopez. Di ba? Nung kanyang Vice President, pinakulong niya rin, di ba? Inalis bilang Vice President. Ganun din naman ginawa, di ba? Sa ngayon. Kaya na, BP Sara, di ba? Bagamat nag-resign siya, pero
inoppress ang isang vice president. Ayun, kinakasawa na sa ngayon kasi gusto ipatanggal, paalisin. Ganon din ang ginawa ng tatay, kaya ganon ang nangyari sa ating mga kapatid. Hanggang ngayon hindi tayo umuusad. Bakit? Yung pala, yung babala ni Lee Kuan Yew ay yung bagay na yun hanggang ngayon, nangyayari. Kaya tayo napag-iiwanan ng ating mga kalapit bansa. Bakit? Kasi yung mga nangnakaw, mga nalaman natin na talagang nagnakaw, nagpahirap sa sambay ng Pilipino, dulot ng kahirapan, ay yun. Nakakabalik pa rin sila. Yung mga taong mga ganyan, na bagamat nanungkulan, pinaalis na dahil sa korupsyon, nakakabalik sila. Yun yung babala, di ba? Ni Lee Kuan Yew, di ba? Hindi tayo kaya nga tayo sinasabi niya, di ba? Soft forgiving. Kaya ganun. Salamat at God bless. Kaya nakakakon yung sinabi ni Lee Kuan Yew. Nakakakilabot hanggang ngayon nangyayari. Diba? Hanggang ngayon nakita natin yung tinatawag na korupsyon sa ating bansa. Na mula doon sa tatay, sa anak ngayon naman, ibig sabihin, binigyan pa rin natin ng pagkakataon. Kaya hindi natin masisi ang iba. Hindi natin masisi ang lahat dahil unang-una, tayo mismo ang nag-tolerate sa kanila. Pinababalik pa rin kahit alam natin na nagnakaw na sila. Kaya ganun ang nangyari. Kaya great leader talaga ito si Lee Kuan Yew. Kung tayo may leader tayong ganun, matagal na. Kasi ungus natin yung Singapore, Thailand, Vietnam na yan. Ungus natin yung mga yan. Pero hanggang ngayon, napag-iiwanan na tayo. Dahil sa mga leader natin na alam natin na may record na ng pagnanakaw pero pinababalik pa rin natin. Yun ang isa sa mga hindi natin magandang gawain ng isang Pilipino. Kasi malambot yung ating pagbibigay ng pagkakataon. Salamat at God bless. Ingat po tayo. At nawa, makita nyo, pinicture ko lang po yung bagay na yun sa sinabi ni Lee Kuan Yew para maunawaan natin na yung sinabi niya dekada na nangyayari ngayon.